Good afternoon, gentlemen. Tipid na bati ko. Good afternoon, Captain Sandoval. Nandito kami para hulihin ka. You're under arrest. May karapatan kang manahimik at huwag magsalita dahil ano man ang sasabihin mo ay magagamit laban sa'yo sa korte. Formal na sabi na lalaking sa tingin ko ay team leader ng grupo na pumasok sa opisina ko. For what ground? Anong kaso ko? Matigas na tanong ko dahil wala akong alam na nilabag na batas kahit pa mainitin ang ulo ko. Murder. Sabi nito sabay abot ng subpina na hawak nito. Mabilis na inabot ko ito at binuklat. Rumagasa ang matinding emosyon knowing na si Bella ang nag-file ng kaso against me in connection to her parents' death. Paano nangyari ito? Wala sa sarili na tanong ko. Hindi ako sinagot ng mga NBI agents sa harap ko bagkus ay sinabi sa akin na tumayo ako. Hindi niyo ako kailangan lagyan ng posas. Sasama ako na maayos sa inyo. Tiimbagang nasabi ko. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip ni Bella para ibintang sa akin ang pagkamatay ng mga magulang niya, gayong wala akong kinalaman tungkol dito. Base sa nakikita ko ay naghihiganti sa akin sa Bella dahil sa kahihiyan na inabot nito pero unfair naman na ipakulong niya ako dahil lamang dito at akusahan na kriminal na pumatay sa mga magulang niya. Alam ko na galit siya. Naiintindihan ko kung bakit niya ginagawa ito. Masakit man pero haharapin ko at patutunayan sa lahat na mali ang akusasyon niya sa akin. Tahimik na sumakay ako sa sakyang naghatid sa akin sa main building ng NBI. Taas noon na naglakad ako dahil wala akong dapat na ikahiya kahit pa pinagtitinginan ako ng mga tauhan ko kanina palabas ng presinto. Sa interrogation room agad ako dinala matapos kunan ng mugshot at fingerprints. Dito ramdam ko kung gaano kabigat ang kaso at akusasyon laban sa akin. Siguro naman kilala mo na kami, Captain Sandoval. Hindi gagana ang ranggo mo dito sa teritoryo ko. Nakangisi at nangiinsulto na sabi sa akin ng agent sa harap ko pero walang pakialam na tiningnan ko lang ito. Wala akong sasabihin dahil wala akong dapat na aminin. Hindi ko pinatay ang mag-asawang Romualdez at lalong wala akong kinalaman sa pagkamatay nila. Matigas at puno ng determinasyon na sagot ko. Ibinagsak nito ang papel na hawak at inihagis sa harap ko kasama ang mga larawang laman ng folder na kanina lamang tinitingnan nito. Nakikita mo ito? Isa ito sa mga ebidensya kung paano mo pinagbantaan ang buhay ni Mr. Saturno Romualdez bago sila namatay ng gabing nagkita kayo dahil naghihiganti ka sa pagkamatay ng tatay mo. Galit na anito sa mukha ko. Hindi ako nakapagtimpi at sinapak ko ito sa mukha at sunod-sunod na sinuntok. Gago ka! Huwag mong idadamay dito ang daddy ko dahil kung una pa lang na alam ko na siya pala ang utak sa pagkamatay ng father ko. Baka sa mga oras na yan mismo ay pinasabog ko ng ulo niya. Galit na sigaw ko habang panay ang pagpapakawala ko ng suntok sa agent sa harap ko. Hindi ko napigilan ang sarili ko dahil kami na nga itong naging biktima ay ako pa ang pilit na idinidiin ngayon. Araw na ganito makapaglaro si Bella. Alam niya na naghahanap ako ng hustisya para sa aking ama na dati pa pala ay alam niya pero wala siyang ginawa at sinabi dahil nanahimik siya. Bakit nga naman ako ang pipiliin niya gayong mga magulang niya ang sangkot dito? Sa part na ito ay naunawaan ko siya dahil tulad niya ay malaki ang epekto sa akin ng lahat ng ito pero hindi ko kahit kailan binalak na saktan siya sa kahit na anong paraan. Masyadong nabulag sa galit si Bella dahil sa nangyari kaya nagawa niya sa akin ang lahat ng ito. Baliwala ang malakas na suntok at sipa sa akin ng mga agent ng NBI na pumasok para ilayo ako sa kasamahan nila na nagulpi ko. Kulang pa ang sakit sa katawan na nararanasan ko ngayon kumpara sa sakit ng kalooban na dulot ng nangyari sa amin ni Bella at sa mga natuklasan ko na may kaugnayan sa aming dalawa. Nakulong ako sa patong-patong na kaso. Gusto ko nang mawala ng pag-asa pero pinilit ko maging matatag para sa mommy ko na alam kong labis na nag-aalala sa kalagayan ko. Anong balita, Mario? Tanong ko sa dating tauhan na naging matalik na kaibigan ko. Sir, sa susunod na hearing, dadalo po ang mga dating kasamahan mo at nangako na magbibigay sila ng testimonya tungkol sa nangyari noon sa pagitan niyo na magulang ni Miss Romualdez. Paliwanag nito. Salamat, Mario. Malaking bagay sa akin ang lahat ng ginagawa mo at malaking tulong sa akin ang lahat ng ito. Tapat na sabi ko. Wala iyon, sir. Alam mo naman na kaibigan kita. Malaki ang utang na loob ko sa iyo lalo nagsimula ng hawakan mo ang department natin ay marami nagbago. Hindi na rin ako binubuli ng mga kasamahan natin. Nakangiti na sagot ni Mario. Siya na lang ang natira na malimit na dumadalaw dito. Ayon kasi sa balita ko ay nagtangkang magpakamatay si Maria. Hindi na kinaya ang labis na stress at kahihiyan dahil sa kumalat ng mga video na kagagawa ni Bella. Anong balita kay Bella?
Malungkot na tanong ko. Hindi na bumalik sa bahay niya, sir. Wala ding nakakakita sa opisina niya o kahit alin sa mga ari-arian niya. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Para siyang bulang naglaho. Tama si Mario, dahil ilan sa mga pulis na kaibigan ko'y sinubukan na mag-imbestiga kung nasaan na si Bella, pero hindi nila ito natagpuan. Walang kahit na anong bakas siyang iniwan na makapagtuturo kung nasaan na siya ngayon, lalo na at wala kaming nakuha na kahit na anong records sa immigration na nagsasabi na umalis ito ng bansa. Pilit na hinahanap ko si Bella dahil sa sitwasyon ko ngayon ay tanging siya lamang ang may kakayahan na ayusin ang lahat. Pero bigo ako, kaya hindi na ako umaasa na maaayos pa ang lahat sa pagitan namin dalawa. Nagpasya na si Bella at wala na akong magagawa pa doon dahil hindi ko nahawak ang sitwasyon maging ang kapalaran ko ngayon. 3 buwan pa ang matuling lumipas at ngayon ang araw na ibababa ang hatol sa akin sa kasong isinampa ni Bella. Kahit minsan hindi siya dumalo sa hearing dahil tanging ang mga abogado niya ang humarap sa tuwing dinididing ang kaso ko. Akala ko isang malaking pagkakataon na dadalo siya sa korte pero nanlumo ako sa tuwing babalik sa selda dahil kahit minsan hindi siya nagpakita. Sandoval, bilisan mo! Malakas na utos sa akin ng agent na escort ko papunta sa korte kung saan dinidinig ang kaso ko. Sa korte, maraming tao naghihintay nang pumasok ako. Nasa tabi ni Mario ang mommy ko na hindi maitago ang labis na pag-aalala sa mukha nito, lalo na at humpak ang pisngi niya. All rise! Malakas na sabi ng babae sa unahan. Saglit pa ay nagsimula na ang reading ng hatol sa akin. Sa totoo lang ay hindi ko na alam kung ano ang dapat na maramdaman sa mga oras na ito, lalo na nang marinig ko ang hatol sa akin ng korte. Ayon sa mga ebidensya at matibay na testimonya, ikaw, Captain James Velez Sandoval, ay hinahatulang guilty beyond undeniable doubt. Malakas na basa ng babaeng nasa harap ng papel na hawak nito. Ikaw ay hinahatulan na makulong habang buhay ayon sa saligang batas ng Pilipinas. Napapikit ako para pigilan ang matinding emosyon na rumaragasa sa buong pagkatao ko. Inaasahan ko na mangyayari ito lalo na't mayaman at maraming koneksyon sa Bella, kaya nagawa niyang gawin ang gusto laban sa akin. Minsan talaga kahit gaano ka katapat sa sinumpaang serbisyo, ay darating ang panahon na masisira ka dahil lamang sa wala kang kakayahan na ipagtanggol ang sarili. Anak ko! Humahagulhol na sabi ni Mommy na mabilis na lumapit sa akin. Diyos ko, paano ka na, anak ko? Higit na mabigat para sa akin ngayon ang lahat habang nakikita ko kung paanong lumuha ang aking ina habang yakap ako ng mahigpit. Be strong, Mom. Ayos lang ako. Haharapin ko ang lahat at hindi ako mawawala ng pag-asa na balang araw ay malilinis ko ang pangalan ko hanggang sa makalaya ako. Sabi ko sa mommy ko para palakasin ang loob niya. Kahit na maging ako ay hindi sigurado kung magagawa ko nga at magkakatotoo ang sinasabi ko. Mrs., kailangan na po namin kunin ang anak niyo. Magalang na sabi ng agent na siyang naghahatid sa akin sa High Detention Center sa Taguig. Ililipat na nila ako ng custody dahil sa bumaba na ang hatol sa kaso ko. Huwag niyo sasaktan ng anak ko. Luhaan na pakiusap ng aking ina. Lihim na namasa ang mga mata ko pero hindi ko pinakita kahit kanino, kaya bumaling ang paningin ko sa sulok para pigilan ang matinding emosyon na nararamdaman ko. Kakausapin ko si Bella, anak. Huwag tayong sumuko. Alam ko na mabait ang batang yun at magiging maayos din ang lahat. Determinadong sabi ni Mommy sabay punas ng luha sa pisngi. Tanging tango lamang ang nagawa ko kasabay ng tipid ng ngiti dahil hinatak na ako ng mga alagad ng batas na maghahatid sa akin sa lugar kung saan ako mananatili para harapin ang sentensya ko. Bella's personal voice. 5 years later. Matalim ang mga mata na tiningnan ko ang taong alam kong nanginginig sa takot sa harap ko. Speak! Matigas ang boses na sabi ko. Alam niya na kapag nagkamali siya at hindi ko nagustuhan ang sasabihin niya, ay maaaring buhay ng tao sa harapan ko ang maging kapalit. Miss CX, hindi po tinanggap ang offer natin para sa changes ng bidding, maging sa approval ng permit. Nakayuko na sagot ng kanang kamay ko. For what reason? Mainit ang ulo na tanong ko. Ilang araw ko na ipinapatrabaho sa magaling na tauhan ko ang tungkol sa gagawing project ng bagong building ko sa Makati, pero hinarang ito ng kung sinong Herodes. Missy, kulang pa daw po tayo ng requirements.
Kinakabahan na sagot nito. Lalong nagsalubong ang mga kilay ko at nalukot ang mukha ko dahil sa narinig ko. I'm trying to do my best in my business in a legal way pero ang mga gahama na nasa pwesto na ito ay pinipiga ang kumpanya ko ng husto para lamang makakuha ng malaking lagay na never kong ibibigay. Give me all the documents. Walang emosyon na sabi ko. Mabilis na inabot ng kausap ko ang mga papeles na nasa loob ng folder na hawak nito. Isa-isa ko itong binuklat para makasiguro na lahat ng dokumento ay kompleto at wala ako nilabag kahit isa sa policy ng munisipyo. Leave! Matapos marinig ng tauhan ko ang sinabi ko ay agad na nagkukumahog na umalis ito sa harapan ko. Pasalamat siya at hindi ako tinotopak ngayon dahil kung nagkataon na bad mood ako ay baka naghihingalo na siya sa mga oras na ito. Inangat ko ang telepono sa tabi ko at gigil na tinawagan ang taong sadya ko. Mayor Villegas office, good afternoon. How can I help you? Magalang na sagot nang sa tingin ko ay secretary ng pulpul na politiko. I need to talk to your mayor. Formal na sagot ko. May appointment po ba kayo, ma'am? Tanong pa ulit nito. Look, Miss Secretary, hindi mo gugustuhin na kausapin ako ng matagal. Tell Mayor Villegas that Missy X is on the line. Matigas na sagot ko. I apologize, ma'am. Hindi ko po pwedeng basta ibigay sa kanya ang tawag niyo lalo na ngayon na nasa meeting po siya. Malumanay na sagot nito pero nag-init ang ulo ko. I'm Missy X and I don't simply accept no for an answer. Are you sure sa sagot mo, miss? Sigurado na hindi ito magugustuhan ng amo mo lalo na kapag nagalit ako dahil sa pasikot-sikot na tanong mo. Now do your work and tell your boss who I am. Gigil na sabi ko. Noted, ma'am. Please, hold your line for a while. Sagot nito. Hindi na ako sumagot, sabay ikot ng mga mata. Kapag ganito kasing nagtitimpi ako ay malaking bagay sa mga taong sangkot kung bakit naiinis ako. Pasalamat sila dahil ligtas sila sa kamandag ko. People underground know me very well. Marami ang takot lumapit sa akin at magkaroon ng kaugnayan dahil kalat sa mafia world kung gaano ako kalupit sa mga taong may kasalanan sa akin. Forgiveness and being soft is not in my system anymore. Wala na ang dating Bella na kilala ng mga taong malapit sa akin. Binago ako ng mga masasakit na karanasan sa buhay ko. Kapag mabait at mapagbigay ka, aabusuhin ka. Kapag mahina ka, tatapakan ka ng mga taong walang ibang gusto kundi ang saktan ka. I learned how to be strong, not just emotionally but physically. I give punishment with my own hand without hesitation. I'm a ruthless mafia leader without a heart. Yes, people surrounding me tag me as a heartless woman who killed my enemies without a second thought. Being me now doesn't give me satisfaction pero enough na ito para magkaroon ng lakas ng loob na humarap sa hamon ng buhay sa araw-araw na pinapatakbo ko ang organisasyon ko. Hello? Natawan ako mula sa malalim na pag-iisip nang may narinig ako na tinig ng taong sadya ko mula sa kabilang linya. I'm glad sinagot mo rin ang tawag ko, Mayor Villegas. Matigas na sagot ko. How can I help you, Miss X? Tanong agad nito. Alam ko na kilala niya ako at base na sa observation ko ay gagawin niya ang bawat sasabihin ko in just a snap of my four fingers. Why you didn't approve a business permit, Mayor? Do you think na nagugustuhin ko ang ginawa mo? Galit na tanong ko. I apologize, Missy. I'm not sure and aware kung alin po sa for approval ng mga permit ang sakop mo. Wala po ako nakitang attachment. Paliwanag ng mayor na kausap ko. I'm pretty sure na wala nga dahil dumaan ako sa tamang proseso. But in the end, you rejected my request. Bulyaw ko dito. I'm so sorry, Missy. Please forgive me. I-approve ko na po. You can start the operation anytime na gusto mo. Paliwanag nito. You better do that, Mayor, dahil hindi mo magugustuhan na ako mismo ang pumunta dyan sa opisina mo. Matapos ang mabilis na yes ng taong kausap ko'y binagsakan ko ito ng telepono. Kung inakala niya na malaki ang makukuha niya sa akin dahil ginigipit niya ang tauhan ko para lamang ma-approve ang request ko'y nagkakamali siya. Dala ang documents na iniwan ng tauhan ko ay lumabas ako ng opisina ko. Inabot ko ito sa tauhan ko na naghihintay sa pinto matapos palabasin dahil hindi kaaya-aya sa mga mata ko ang pagmumukha nito. Hindi ko alam kung anong klase ng trabaho ginawa mo. Approve na yan. Simulan mo ng construction as soon as possible. Remember, ayoko ng palpak na trabaho. Matigas na sabi ko na inihampas sa kamay nito ang folder na hawak ko saka mabilis na tumalikod na walang lingon-likod. Bakit nakilala kayo dito? Tanong ko sa mga katulong na nadatnan ko sa labas ng dining area. Missy, pinalabas po kami ni Bianca.
Ayaw daw po niya kami makita. Sagot ng isa sa mga ito. Pumasok ako at tumambad sa akin ang eksena sa hapag. What's going on here? Kunot ang noo na tanong ko. I don't like the food. Mataray na sagot ng mahigit 4 na taong gulang na anak ko na si Bianca. Bakit ayaw mo? Seryoso na tanong ko. Ew, it's gross, Mom. Piksi nito. Eat it, Bianca. Nagtitimpi na sabi ko dito. Lumabi lang ito at humaba ang uso. Alam ko na naman ng anak ko ang pagiging maldita nito at katigasan ng ulo sa akin pero may ugali ito na kapag sinabi ay dapat masunod. Firm siya sa bawat bagay na gusto at ayaw niya. Sa edad ni Bianca ay hindi uso ang sapilitan sa batang ito dahil lalo lang kaming nagkakagulo. Naupo akong katabi ng anak ko na magkasalikop ang mga braso at mahaba ang uso. Cute siya pero hindi pwede sa akin ang ganito. You knew my rules, Bianca. Pwede ka mag-inarte sa lahat ng bagay except food. Nagbabanta ang tingin na sabi ko sa anak ko na nakasimangot ng abutin ng pagkain sa harap nito. As usual, tahimik kaming kumain hanggang sa matapos. Kilala ng anak ko ugali ko and she know her limitation when it comes to my rules. Hindi siya pwedeng lumaki na spoiled lamang gaya ko noon. I want her to be responsible to herself dahil natuto na ako na hindi lahat ng oras ay nasa tabi ako ng anak ko. Gusto kong lumaking matapang si Bianca. Kaya sa murang edad niya ay may martial arts class na siya kasama sa daily activities niya. Umiikot ang buhay ko sa pagpapatakbo sa kumpanya at ng mafia organization na pinamumunuan ko. Malaki ang sakop ng mafia organization na hawak ko dahil sa loob ng 5 taon na lumipas ay napalugo ko ito kasabay ng mga negosyo at legal na ari-arian ko. My identity as mafia heroes remain mystery. I don't simply deal with anything or anyone dahil ang taong front ko ang humaharap sa mga importanteng bagay ayon na rin sa utos ko. Only Samuel, out mafia lord and very few leader knows about it. Siyempre alam ito ng ace head namin na si Declan and Magna El Cajon, ace, Jared, Dexon and Alexander knew about me, which is nanatiling lihim ayon na rin sa secrecy ng agreement na pinirmahan naming mga heads ng organization. This is Samuel's rule and I hope his successor and elected head of the council, Declan Madrigal, will continue the legacy. Malaking bagay ito sa amin para sa kaligtasan namin. Alam ko na mainit ang mga alagad ng batas sa operasyon ng bawat mafia organization dito sa bansa. Hindi ko gugustuhin na masangkot sa kahit na anong may kaugnayan sa kanila, bagay na lagi ay iniiwasan ko. Missy X, pangalan pa lang kapag binanggit ng mga tauhan ko sa mga taong may kasalanan sa akin ay pinanginginigan na ng laman. Mom, I want to go out and buy something. Sabi ng anak ko habang abala ako na nagpupunas ng buhok matapos maligo ng umakyat sa silid ko. What do you want at this hour, Bianca? Tanong ko agad. May lakad ako dahil may announcement sa Declan Madrigal para sa new policy sa council. Hindi pwedeng hindi ako pumunta dahil tungkulin ko ang dumalo bilang kasama na ngayon sa nasasakupan nito. Mom, may bagong release na character ni Elsa sa Shopwise. It's limited edition and I want one for me. Dahilan ng anak ko. Favorite nga naman niya si Elsa ng Frozen, pero bilang anak ko ay hindi niya kailangan na pumunta doon para lamang bumili ng laro ang gusto niya. Anytime na gustuhin ni Bianca ay pwede niyang mabili at makuha kahit pa lahat ng limited edition ng kahit na anong item na may kaugnayan kay Elsa. Hindi mo kailangan na pumunta doon. Ibibili kita kahit na ilan ang gusto mo. Pinal na sagot ko. But mom, piksin nito na obvious naman na hindi nagustuhan ang sinabi ko. No more buts, Bianca. Sinabi ko na sa iyo ang sagot. You will have it soon. So stay at home. Hindi sumagot ang anak ko at tahimik na tiningnan ako. What's wrong? Ayaw mo na ba kay Elsa? Maang natanong ko dahil bukod sa hindi kumikibo sa akin na iba ang paraan ng mga titig nito. Hindi ko kayang tingnan siya ng ganito dahil malimit ay isang tao na nakikita ko sa tuwing nakatitig ako sa mga mata ng anak ko. Oo nga't kamukha ko siya pero ang mga mata niya ay nakuha sa ama. May ugali din si Bianca na alam kong galing dito na kahit na anong pilit ko na baguhin ay hindi ko magawa. Mom, kung magpapaalam ba ako kay Daddy, papayag siya? Tanong nito na tila inaarok sa mga mata ko kung nagsasabi ako ng totoo. Napalunok ako at hindi agad nakasagot. Bata pa si Bianca pero antalas na ng memorya niya. Sa edad na mahigit 4 ay heto siya dahil pang matanda kong kausapin na tanungin ako tungkol sa ama. Mom? Tawag nito kaya napunta sa kanya ang atensyon ko. I don't know.
Wala sa sarili na sagot ko. Oo, matatag at naging matigas ako pero hindi mawawala sa akin ang kakaibang nararamdaman kapag binabanggit ni Bianca ang tungkol sa ama nito. Sige, masasamahan kita sa yaya at bodyguard mo. Be a good girl at huwag kang hihiwalay sa kanila. Naiintindihan mo? Tanong ko sa anak ko. Yay! You're amazing, Mom! Masayang sigaw ng anak ko kasabay ng pagpalakpak. Sa ngayon ito na muna ang kaya kong gawin dahil ayoko nang magsinungaling sa anak ko. Maraming ulit na siyang nagtanong ng tungkol sa ama na ang tanging nasabi ko ay nasa ibang bansa, nagtatrabaho para mabilhan siya ng mga paboritong laruan na gusto niya. Alam ko na hindi ko maitatago sa kanya ang tungkol dito habang buhay dahil tumatak na sa memorya ng anak ko ang tungkol sa ama nang minsan na nabanggit ko noong mga panahong umiiyak siya at naghahanap ng daddy niya matapos umuwi galing sa school kung saan ginanap ang Father's Day. Minsan parang iniisip ko na mali ba na magsinungaling ako sa anak ko, lalo na sa sitwasyon namin ni Bianca na maagang nag-aral at natuto sa mga bagay-bagay dahil 3 taon pa lang nang magsimula akong ipasok siya sa daycare para mag-aral. James, person over voice. Sir James, nasan ka? Ang tagal mo, nagrereklamo na itong inaanak mo. Pangungulit ni Mario sa akin sa kabilang linya. Malapit na Mario, ang kulit mo. Nahawa ka na sa asawa mo na mayat may kung tumawag. Sagot ko. Dahil pa ni Mario ang may CCTV-ng dala kahit saan kaya hindi makapalag sa ngayon ang asawa niyang si Maria. Hindi ko nga alam na magkakatuluyan pala ang dalawa lalo na at wala naman ako nakitang kahit na anong sign na nagkakagustuhan sila noon. Habang nasa kulungan kasi ako ay pinakausapan ko na bantayan ni Mario si Maria dahil nag-aalala ako sa kanya. Alam ko na labis na naapektuhan siya sa mga nangyari lalo na at nawalan siya ng trabaho maging ang lisensya niya bilang guro. Kami na lang ang magkaramay lalo na't lumaking walang pamilya ang kaibigan ko kaya naintindihan ko kung bakit ginawa niya ang lahat para mabuhay at tumayo sa sariling mga paa. Simula nang mamatay ang mga magulang ni Maria ay kinupkup siya ng daddy ko. Malapit na magkaibigan ng parents namin mula pa noon kaya ganoon din kami ni Maria. Itinuring ko siyang parang kapatid mula noon. Tutol man kami na magpasya siyang humiwalay sa amin dahil gusto niya magsimula ay pinagbigyan namin si Maria. Hindi ko akalain na masasangkot pala siya sa grupo ng sindikato na itinago niya sa akin kahit kapalit noon ay ang pagkasira ng buhay niya lalo na at nakuha ni Bella ang mga video na ikinalat sa publiko para sirain si Maria dahil nagalit ito ng husto. Sinabi sa akin ni Maria ang lahat hanggang sa kung paano sila nag-away ni Bella at pinagbantaan siya. Inamin din niya ang ginawa noong panahon na pumunta sa Bella sa bahay at abutan na natutulog ako at hubad sa kama katabi siya na sinadya umano ni Maria para ipamukha kay Bella na naghihiganti ako para makaganti dito at para din sakta ng husto ang damdamin ng sana ibabaeng pakakasalan ko. Kriminal ang ama nito na siyang utak sa ambush sa daddy ko matapos mabasa ang detalye ng report na ibinigay ng dating tauhan ko. Sir, ano na? Untag ni Mario. Tigilan mo ako Mario, kanina ka pa. Kapag ako'y nabangga dahil nabwisit ako sa'yo, lalong hindi ako makakarating dyan. Inis na sagot ko. Ang kulit kasi nito. Kakain pa rin sa fast food kasamang inaanak ko pero walang dalang pera. Hindi ko alam kung tanga lang talaga ito o baka gumana na naman ang pagkamautak at kuripot nito. Ninong, gutom na po ako. Narinig ko na sabi ng inaanak ko. Malapit na ako, Garner. Saglit na lang. Sabi ko na binilisan ang takbo ng sasakyan ko. Bihira lang kasi kung maglambing ang inaanak ko. Sa totoo lang ay may mga pagkakataon na naiinggit ako kay Mario dahil maayos ang buhay nito. Nakikita ko na masaya siya lalo na at ngayon ay 2 na ang anak nila ni Maria. Minsan iniisip ko kung hindi nangyari ang gulo sa pagitan namin ni Bella ay posibleng malaki na rin ang anak naming 2. Nung una ay nagalit ako kay Maria pero kalaunan ay pinatawad ko siya. Alam ko na nagawa niya iyon dahil mahal niya ako. Kami ng pamilya ko. Kaya bugso ng damdamin ay ginawa niya ang ganoong aksyon para saktan si Bella. Naintindihan ko na kung bakit ganoon na lang ang galit ni Bella. Sinubukan ko siyang hanapin hanggang sa mga oras na ito pero daig pa niya ang bulang naglaho. Walang kahit na anong trace. Akong nakuha hanggang ngayon kung nasaan na siya. Ilang ulit ako nagpabalik-balik sa bahay ni Bella nang makalaya ako matapos ang 6 na buwan dahil biglang binawi ang kaso at akusasyon sa akin. Akala ko'y natauhan si Bella at naisip niya na hindi ko magagawa iyon kaya agad na hinanap ko siya pero kahit minsan ay hindi ko siya natagpuan. Palihim na naglagay ako ng mga spy camera sa bahay niya maging sa silid at exit point niya noon sa tuwing tataka siya pero kahit minsan ay hindi ko siya nakita na bumalik doon sa loob ng 5 taon.
Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko nang bumaba ako sa sakyan ko matapos mag-park sa parking na pahirapan ko pang nakuha dahil sa maraming tao ang nandito. Hindi ko alam kung bakit gustong-gusto ng mga tao ang gumala sa shopping mall na wala ka namang ibang pwedeng gawin kundi ang maglakad at tumingin sa malawak na lugar na ito. Andito na ako. Nasaan kayo? Tanong ko sa kaibigan ko nang tawagan ko. Sir, pumasok ka dito sa loob ng Jollibee. Nasa kanan kami, nakaupo, malapit sa sulok. Sagot nito. Hinanap ko ito habang hindi pinuputol ang tawag para mabilis ko silang makita. Ninong! Malakas na tawag ng inaanak ko na si Garner habang winawagayway ang maliit na kanang kamay. Kamusta, bata? Tanong ko nang ginulo ang buhok ko. Gutom na ako, Ninong. Sabi ni Daddy, lilibre mo daw kami. Masayang sabi ng inaanak ko. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Ang walang hiyang Mario mukhang naisahan na naman ako. Nakangisi ito na akala mo'y nanalo sa loto nang ilabas ko ang wallet ko. Ikaw nang bahalang kumuha ng order niya. May pupuntahan lang ako. Sabi ko sabay lapag ng 2,000 dahil alam ko na kulang ang 1,000 sa dalawang matakaw sa harap ko. Teka, paano ka nakapunta dito kung wala pala sa iyong wallet mo? Tanong ko kay Mario. Nakamotor lang kami, sir. Alam mo naman itong inaanak mo, minsan lang maglambing pero mukhang kagabi pa nadukot ni Maria ang wallet ko kaya hindi ko namalayan. Paliwanag ni Mario. Naiiling na lang ako. Sanay na ako sa ganitong usapan. Tuso man si Mario pero mautak naman si Maria na lagi ay dapat hawak nito ang sahod ng asawa dahil kung hindi baka magutom daw sila. Sige, maiwan ko na muna kayo dito. Babalik din ako mamaya. Paalam ko. Kailangan ko kasing gumamit ng banyo dahil hindi ko na nagawa kanina nang nagmamadali na tumawag si Mario at sinabi maghuhugas umano sila ng pinggan kapag kumain sa restaurant ng walang pambayad. Miss Bianca, magagalit po ang mommy mo kapag nalaman na ibang pinuntahan natin. Narinig ko sabi ng isang babae sa isang batang babae. Out of curiosity ay hinanap ko kung sinong kausap nito para lang makita isang maliit at batang babae na naglalakad sa unahan na akala mo'y anak ng Prime Minister sa dami ng alalay at bodyguard. Shut up! I'm not talking to you. I know my mom won't mind kung saan ako pumunta as long as you're all with me. Mataray na sugot ng bata na akala mo ay matanda sa mga kasama. Obviously maldita, halatang mataray at spoiled brat kahit bata pa lang. Hindi ko tuloy napigilan na hindi maisip sa Bella. Kanyang ugali niya at kung siguro'y anak niyang batang iyan ay hindi na ako magtataka dahil posible na naman na nito ang pagiging maldita. Napailing na naglakad ako sa direksyon na pupuntahan ko. Hindi ko nga alam kung bakit nakasunod ako habang nakikinig sa mga tao sa unahan ko ngayon na may pupuntahan ako at iba naman ang dapat na pupuntahan ko. All of you should keep quiet. Malakas na sabi ng maliit na tinig mula sa mataray na batang babae habang papalayo ako. Dahil sinusubukan itong pigilan ng kasama na pumasok sa mall at pumunta sa kung saan-saan. Hindi ko nakita ang mukha ng bata pero napangiti ako. It's weird dahil kahit kailan hindi ako naapektuhan ng ganito dahil lamang sa isang bata. Lumabas ako ng comfort room na ang tanging nasa isip ay balikan si Mario at ang inaanak ko. Casual na naglalakad akong pabalik pero hindi ko inaasahan na mababangga ako ng isang batang mabilis na tumatakbo sa direksyon ko. Hey, watch out! Sabi ko na hinawakan ito para hindi ito bumagsak. Bitiwan mo ako! Mataray na sabi nito sabay irap. Bigla ay kumalabog ang dibdib ko. Pamilyar sa akin ang tinig ng batang ito. Siya ang kanina ay narinig kong nakikipagtalo sa mga kasama pero bakit mag-isa ito at ngayon ay tumatakbo pa ng walang kasama. Nasaan kasama mo? Tanong ko na lumuhod sa harap nito. Natigilan ako ng sinimangutan nito. Dagli ay para akong binuhusan ng malamig na tubig dahil pakiramdam ko'y dinadaya ako ng paningin ko. Lalo na nang makita ko kung paanong nakasamangot at nanunulis ang uso nito nang narinig ang tanong ko. I want to go somewhere alone. I don't need them. Mataray na sagot nito. Hindi ko alam kung ano nagtulak sa akin para pakatitigan ang mukha nito lalo na't hindi ko naman personal nakilala ang batang ito. Look, Mr. Police, gusto kong kumain sa Jollibee. I heard masarap daw ang food doon. But my mom didn't allow me since it's not healthy daw po for me. Paliwanag nito. Napangiti ako. Napakabibo ng batang nasa harap ko. Hindi mo akalain na sa edad nito ay kaya na niya makipag-usap na tila nasa edad ko. Alright, sasamahan kita doon but promise me, after that ay babalikan mo na mga kasama mo. Sumasang-ayon na sagot ko. Sure. They can find me even I don't look for them. Kibit balikat na sagot nito.
Wow, just wow. This small girl, full of confidence, and the way she speaks screams power and authority. Parang mini Bella siya. Siguro dahil panay ang isip ko sa kanya kaya tila lahat ng nakikita ko'y iniisip ko na may kaugnayan sa kanya.